Welcome back to my channel. This is Nib TV again. So ngayon, mayroon naman akong itatry guys na i-repair. Pero bago tayo mag-umpisa, isa muna maikling intro. Ang gagawin ko ngayon guys ay itong isang flashlight na sira. Medyo hindi na siya nagamit kasi nga hindi na siya umiilaw, pundido. So ito yan. Okay. Yan, kung papansinin nyo guys, ito yung kanyang pinakasalamin. Wala na guys yung laman sa loob. Tinanggal ko na para hindi na masyadong mahaba ang ating video. So ang issue nito, hindi na siya umiilaw. Okay, titingnan natin kung anong problema. So ito guys, bali itong kanyang loob, ayan. Tapos ito yung kanyang pinaka board, circuit board. Ito yung sa plug, sa switch. Saka yung battery niya. Medyo kinalas ko na yung battery kasi low bat siya. Ito, pakita natin guys. Low bat siya guys kasi hindi na siya na-charge dahil nga nasira yung kanyang circuit board. So, lagyan natin sa DC. Tingnan natin kung ilan ang voltahe pang naiwan. Okay, positive, negative. So, yun lang guys ang voltahe niya naiwan sa loob. 0.1. Okay. So, tabi na natin muna to. Ngayon, ito yung kanyang board, circuit board. Kung napansin nyo, yan, meron siyang jumper. Nilagay ko siya guys kasi yung kanyang pinaka tracing yung sa kanyang dito sa board niya is putol na, wala nang connection dito tsaka dito. Bali ito guys ang mga nasira, pakita ko pala muna sa inyo para maintindihan natin. Ang mga nakita ko guys ay ito, may sunog na resistor, yung kanyang LED lamp indicator pundi na rin. Tapos sira din yung kanyang diode. Ito yung pinaka diode nya, putol na rin yung mga paa at saka yung kanyang pinaka bumbilya. Ayan guys, oh, sa gitna. Okay, so sunog na resistor, diode. Ito guys, bali itong diode na to, ito yung kanyang pinaka bridge rectifier. Ito yung kanyang indicator kapag naka-power, nakasaksak siya o kaya naka-power on yung switch kung may battery, may load ng battery. So ngayon walang load ng battery kaya hindi siya iilaw. Bike kuryente lang siguro pwede. Ito sa kanyang bumbilya. Ito yung kanyang yan, tinanggalan ko. Yan, walang connection. Ang original na bumbilya nito ay iba. Bilog sa guys na 5 watts. So, nung nasira to noon, inayos ko to. Ang kanyang bumbilya lang pinatang ko gumana. Ito yung pinalit ko. Yan. So, matagal-tagal dito guys na gamit. Ngayon lang guys uli nasira to. Siguro may mga mga isang buwan na hindi nagagamit kasi nga nasira. So, ang gagawin ko ngayon, i-restore ko siya. Ito mga papalitan. So, nag-ready na ako guys ng pamalit. Ayan, ito ipapalit ko. Wala kasi akong red. So, yellow ang gagamitin ko. Ayan. Tapos, ang kanyang diode, rectifier diode, ay wala akong ganitong klase guys, yung surface mounted or SMD diode, wala ako nito. Pero may akong nilagay na pamalit. Tapos itong resistor. Ang problema dito guys sa resistor, hindi natin alam ang value kasi nga sunog siya. Ayan o, kung nakikita nyo. Ayan, tapos dito siguro sa nakasiri sa resistor. Kaya ang mangyayari,
gagawin ko siguro, magkakalculate ako ng LED resistor series with LED series with resistor. Kakalculate lang naman natin yon. Tapos yung sa bombilya guys, gagawa ko lang ng paraan to. Wala mo makitang pamalit. Kasi plano ko sana umorder na lang sa online, kasi meron kang mabibili na yung mga single lang na mga LED beads, yung mga bilog, may kwadrado. Kaya nga lang hindi mo na ako order. Gagawa muna ng paraan kasi for the purpose of demonstration lang. Nagamit na ako ng iba. Kasi kung ma-order pa ako sa online, matagal pa. Okay, so ito, itabi ko muna yung mga sira. Okay. So ito guys yung kanyang kanyang board. Ayan. Ang ginawa ko na lang, pamalit sa kanyang sirang ang sirang rectifier diode. Ito, putol na yung paa. Ito guys, pinalitan ko na lang ganitong diode. Ayan. So ang ginawa ko, ayan, kung makikita nyo, ito bali yung sa gitna, ito yung AC. Itong dalawang terminal na yan. Ayan, ito yung AC. Ito yung positive, dahil dito yung yung parang may tapyas dito, positive. Ito negative. So ang ginawa ko, since ganito ang kanyang forma, dito pinasok ko lang yung dalawang AC para connected sa dito sa AC input, yung isa. Tapos yung isang paa ng rectifier diode na nilagay ko is dito sa nakakonect, galing dito sa kasi yung isang AC yan nakakonect siya rito sa capacitor na to, tapos meron siyang bleeding resistor, tapos dito sa dumaan, ayan dumaan sa dyan, dumiretso sa rito. So parang ito yung dalawang connection ng AC. Ito. So ang ginawa ko na lang guys, ito na lang ginamit ko. Itina ko lang kung mapapagana natin. Tapos yung positive negative, since iba nga yung configuration, ito kasi yung talagang pinakapwesto Ayan, kung nakikita nyo, ito yan, yung nakadrawing na yan. Ayan yung pwesto nito, itong nasira. Ito. Ayan, dyan yan nakakabit. Tapos yung pinakapaan nito, dito yan tumagos. Since nabali na nga yung mga paa, kaya nagkaroon ako ng dito, parang jumper wire, kasi nga yung isang trace dito para sa isang paa nito wala na, tanggal na doon. Kasi parang nasunog nga siya guys parang tingnan nyo guys di ba, parang may mga tunaw-tunaw, sunog. Nagkaroon na siguro ng short dyan. Tapos ang sirang resistor naman ay dito galing yun. Dito ko nakita, dito ko tinanggal. Ito, itong pwesto na to. Ayan ayan yung resistor. Diyan dyan nakapwesto yan. Yung resistor na to, yung sunog. Tapos yung LED light niya, yan, kung nakikita nyo yan. Ang positive niya, ito yatang yellow, dito yan. Nakaganyan sa dyan. Tapos yung negative, yan yan, ganyan ang connection niya. Pero dito siya nakatusok. Ito yung papalit ko. Yellow. Wala na kasi akong red. Yellow. So alamin lang natin guys yung nito, forward voltage nito. Makukompute na natin yung kanyang resistor. Ang forward voltage yata nitong yellow is kung hindi kakamali is 2.2. Gagawin ko muna guys is magkukompute muna ako guys ng resistor, kasi hindi nga natin alam yung value resistor na pang series natin sa ating LED na yellow. Pero bagong lahat guys is alamin muna natin kung ilan yung
Kasi ito, konektado to guys, ano yun. Yan o. Ayan. Konektado siya dito sa capacitor na to, tapos dumiretso dito. Dumiretso rito. So, hindi natin alam kung ilan ang voltahe dito. Tapos, dito, sa positive. Bali, ito kasi magiging positive ng ano natin, ng ating rectifier diode. Ito yung negative ng rectifier diode. At ito naman yung dalawang AC. Itong negative ng rectifier diode, nakakonect siya dito. Sa negative connection ng ilaw. Tsaka yung negative ng battery. Tinanggal ko lang guys. Dito yan guys, nakadikit. Tapos yung positive naman is dito. So, bali ito, positive. Yan, positive to ng ating rectifier diode. Ito yung negative. May naka-jumper lang siya. Okay? So, sukatan mo natin guys. Mag-voltage check muna tayo. Tingnan natin, alam natin muna kung ilan yung voltahe niya. Kasi nagtataka ako bakit nasunog yung resistor at nasunog yung ito sira to guys eh. Okay, so gamitan natin ng may AC cord dito. Ito guys. Connect natin. Tingnan natin kung ilan yung pumapasok na AC. Sasaksak natin. Ayan. So ito guys, sasaksak natin sa ating test light. Test light natin. Okay. Tapos lagay muna natin tong natin sa DC. Ayan, DC. Sukatin natin kung ilan yung voltahe pumapasok. Kasi pag pinatakbo natin guys ng kuryente yan, dadaan sa rito sa AC input, tapos lalabas sa rito sa kanyang positive negative. So sukatin natin kung ilan yung voltahe dyan. Power on ko na yung natin. Test light. Ayan o. Ayan. May kuryente na yan guys. So, positive natin ito. Itong side na to. Ito yung negative output ng rectifier diode. Tingnan natin ilan yung voltahe. $207 volts. Taas. 207 volts. Okay guys. So kaya siguro guys bumibigay yung bombilya dito. Hindi siya kasi na re-regulate taas ang voltahe. Pero mo pasukan mo ng 207 volts to. 5 volts lang yata o 4 volts lang yata yung bombilya. Okay, so yan dito yan guys. Kasi dito naka-connect yan Tingnan niyo papuntang ilaw. Tapos ang pinaka-positive niya ito, dadaan dito sa mga resistor. Ayan guys, may resistor yan dyan Ayan, resistor. Ang value ng resistor is 0.22 ohms saka isang 10 ohms. So napakababa lang, di ba? Hindi talaga niya kaya mapigil, hindi niya talaga mapipigilan yung ang taas ng voltahe. Kasi biro mo dito, kung dito binibigay niya rito sa positive is 207 volts kanina. Yan 206 volts. Dito ilan kaya? 207, ganun din ang taas, di ba? So bali wala yung resistor na yon, pati dito sa kabila pares lang naman yan. Yan 207 volts. So ang taas, kaya pala napupun dito. Lagi napupun dito. Tapos dito naman sa may positive, dito na yung connection ng resistor.
Ayan guys. Diyan ang ako naging resistor. Tapos dadaan sa LED. Tapos namanggagaling dito sa capacitor na may, hindi ko alam kung anong value ng bleeding resistor. So, tingnan natin kung ilan yung kuan dito. Voltahe. So, 105. Ayun, meron na tayo guys, basehan. Para ma-compute natin yung gagamitin nating resistor. Isipin natin guys, no? Parang sobrang laki. 106 volts DC. So, ulitin nga natin. Wala siya guys, ano? Parang wala siyang voltage regulator. Kasi imposible na 1/4 kasi ito, kung titignan natin to, 1/4 watts lang to hanggang to kaliit. So, kailangan dyan, ang mga value nyan, wala sa 100 plus, dapat below ano lang, below 10 volts lang siguro dapat. Tingnan natin ulitin natin ang sukat. Okay, so lagay natin muna sa DC. Lagyan natin ng konti. Okay. Paus natin konti para makita niya yan. Ayan. Sukat natin dito is 106 ba yan? Ayan, 104 nga, 105. So, mataas guys, mataas na dito 207, dito 100. Kaya siguro guys na pumutok yung yung mga kanya, wala siyang voltage regulation. Pumutok kanyang yan. Siguro nag-overheat ito, hindi niya nakayanan yung taas ng voltahe. Tapos, ito, ilan lang ito? 2.2 volts ba yung 2.2 volts ba yung sinabi ko 2.1. So talagang sisira talaga guys. Kaya pala dito matagal yung mga bumbilya nito. Lagyan ko siya guys na lang ng voltage regulator. Kung hindi na pala guys, Zener diode. Kasi yung Zener diode pwede siya maging parang voltage regulator Dito natin ko-connect guys yung Zener diode natin sa dito sa output ng ating bridge rectifier. Ito yung negative, dito yung positive. Tapos sukatan natin ulit ng voltahe. Kung ilan yung voltahe na lalabas papunta doon, tsaka yan dito. Okay. So may nakita na pala ako guys na ipapalit na ilaw. Ito pala. Ito na lang. Ayan. Ayan, galing to guys sa lumang rin. Ito ganito. Dito ko guys tinanggal. Dito sa USB light. Ayan Dito yung nakakabit Ayan, ginamit ko na lang. Ewan ko lang kung ilang watts to. Siguro hindi natin alam kung ilang watts tong kada isa. 1 watt siguro o 2 watts lang sa lahat. So medyo di siya ganong maliwanag pero for the purpose of demonstration lang, para meron lang akong pagbabasehan ko. Pag umubra, yung iniisip ko na lalagyan ko siya ng voltage regulator or Zener diode, papalitan ko lang to guys ng 5 watts kasi may nabibili naman na single na beads na yung bilog, 5 watts yun, 4 volts din. So ito muna ang gagamitin ko po, temporary for the purpose of demonstration lang. Guys, may nakita akong diode. 5 volts Zener diode. Ayan. Luma na rin to. Pero pwede natin magamit pa to. Ano ko lang muna. Ay, hindi nyo pala nakikita. Sorry. Ayan. Try ko lang guys kung gagana tong nasa isip ko. Kasi yung guys, kasi pwede itong gawing voltage regulator tong ating. Okay, so ayan, tabi muna natin ito.
pagkakabit pa guys ng ano, ng Zener diode, kasi Zener to guys, bali ang gumagana lang to guys kapag ang kanyang breakdown voltage ay na-reach yung kanyang breakdown voltage. Kasi normally sa mga diode nakakabit to guys, alam mo yung mga itim na diode nakakabit guys sa forward bias. Ito i-reverse natin. Ang gagawin natin itong yan, yung cathode, yung may itim, yan ay kakabit natin sa positive output ng ating rectifier diode. Ito yung positive, ayan dito, tapos negative dun yung may jumper. Sandali guys ha, kukuha lang ang shrinkable tube. Ayan, saksak na siya guys. Ngayon, sukatan natin ulit ng DC volts. DC. Tingnan natin kung nagbago ba. Yung galing dito sa ito yung positive natin, no? Natin. Ito yung bali, ito yung output positive ng rectifier diode. Ito yung negative niya, naka-jumper. So dito na tayo magsukat. Ayun guys, 5 volts oh. Gumana guys ah. Ayan, no, na-reduce natin 5 volts. So hindi na masisira ang ilaw niyan. Kasi 5 volts na yun. Okay, so dito naman yung sa papunta ng LED indicator natin na ilalagay dito, yung indicator na yun guys, ayun nga yung iilaw guys, tapos makikita dito sa dito guys, ayan o, sa butas dito, ayan, malalaman natin kung naka-on yung ano, power. Sukatan natin ilan yung lalabas na makuha natin dito na doon tayo magko-compute ng ating resistor. Ano? Yan, 2.5 volts. Okay, so 2.5 volts gagamitin natin guys na magiging kuha natin yan na voltage source para sa ating LED. Dito, kakabit natin LED para tingnan natin kung mapapailaw natin. 2.5 volts. Okay, kunin natin ating resistor guys, LED resistor calculator. Okay, so dito kailangan labo, ayan, LED series resistor. Okay, madali lang to guys gamitin. Supply voltage natin is 2.5 volts yung sukat natin. 2.5 forward voltage ng yellow LED. Dito natin guys makikita yan. Ayan, yellow 2.2 o yung maximum gamitin natin. So balik tayo doon. Forward voltage is 2.2. Okay, tapos yung current siya nga pala guys, ito pala tatandaan nyo, kailangan supply voltage mas mataas sa ano sa kanyang forward voltage, kasi kung hindi iilaw. Forward current mga ganito guys, mga 20 milliamperes to 20, 25 ganyan. Pero 20 lang gamitin natin. Usually kasi yung mga ganito 20 milliamperes lang to. Okay. So, lagay natin is 20. 20. Okay. Tapos pindutin natin ito yung resistor value. Ay, nakalagay resistor value. So, 15 ohms lang. So, mababa lang guys yung gagamitin natin dito na ano.
na resistor, 15 ohms. Tapos yung power is 0.006 or pinakamababa is 1/4 watts. Ayan lang yung kwan ko pinakamababa po 1/4 watts. Okay guys, so yan, may drawing siya rito, may nakalagay rin dito kung ano yung mga typical voltage range. Wala guys akong nakitang 15 ohms. So ang ginawa ko na lang, kumuha ako ng tatlong 10 ohms. Yung dalawa pinararel ko. Ayan. 10 ohms dalawa pinararel ko para maging 5 ohms na lang sila. Tapos siniris ko sila sa isa pang 10 ohms so para maging 15 ohms. So okay na yan guys. So lagyan natin guys yung resistor dito sa a few inches later. Kung gagana na, saksak ko muna. Yan, saksak. Switch on ko yung aking test light. Yun, okay na guys. Gumana siya. So, tama yung computation natin. Okay. Tingnan natin. Oops, wala. Naka-off pa yata. Switch on natin dito. Ayun. Umilaw na guys. Okay na. So, okay. Pwede ko guys palitan to pag nakabili ako ng ng 5 watts na para mas maliwanag. Kasi ngayon siguro nasa 3 watts lang yan. Or 1 watt, dalawa isa. Dalawa siyang bumbilya yan. Okay. So, power off. Okay. Ito tuloy-tuloy lang to kasi nakasaksak siya sa AC power. Pero pag naka-battery power yan, ganun din. Mag-ano din siya. Papower din siya pag inano to. So ngayon, gagawin ko is aayusin ko muna guys ang pwesto nito. Gigitna ko, alisin ko na yung tape dito na nilagay ko. Ayan, hindi naman siya nag-iinit. Hindi na siya nag-overheat. Siguro kaya dati napundit to, sunog yung mga yung mga tinanggal ko. Ayan. Kaya nagkasunog-sunog yan siguro kasi nag-over voltage. Ngayon regulated na yung voltage niya. 4 volts o 5 volts. Yung kanyang hindi naman uminit yung kanyang firmware na sa hindi siya mainit. Ibig sabihin okay lang talaga. Okay. 31.5 lang. So hindi siya talaga umiinit. Pag naka-on ng flashlight niyan, mag-voltage drop pa yan kaya medyo mabawasan pa init niyan kasi pupunta ng bumbilya. So okay na yan. Capacitor 34, naglalaro siya sa 34, 35. Okay, so yun lang guys. Kung nagustuhan nyo itong ginawa kong pag-repair, paki-like and share. Don't forget to subscribe to my channel Nib TV and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod ko pa mga video. Thank you.